Ang sangay ng Jade Beauty Jewelry ay matatagpuan malapit sa southern door. Habang ang Charm flagship store ay nasa hilagang pinto, kaya inabot ng humigit kumulang 12 minuto ang paglalakad mula sa Jade Beauty Jewelry hanggang Charm. Pagkatapos nilang ay parada ang sasakyan sa underground parking lot malapit sa southern door, naglakad sila papunta sa branch ng Jade Beauty Jewelry. Ang Jade Beauty Jewelry Store sa City B ay mas malaki kaysa doon sa City G, at pinalamutian ito ng mas marangyang estilo. Ang City B ay isang internasyonal na lungsod kung tutuusin. At mayroong maraming kilalang high-end na mga tatak ng alahas dito, kaya ang Jade Beauty Jewelry ay kailangang manatiling maluho hanggat maaari upang maakit ang atensyon ng mga potensyal na customer. Maraming babae ang nag-window shopping sa labas ng Jade Beauty Jewelry. Lahat sila ay natigilan sa kaluwalhatian ng jade na alahas na nakalagay sa loob, ngunit wala ni isa sa kanila ang makakaya nito. Si Guning at ang iba pa, gayunpaman, ay pumasok ng walang pag-aalinlangan. Masaya akong makita ka, boss. Isang tindera ang bumati kay Guning nang may paggalang nang siya ay lumitaw. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita ng staff na nagtatrabaho sa tindahan si Guning sa totoong buhay, nakita na nilang lahat ang kanyang mga larawan sa internet noon pa man. Sa makatuwid, medyo madali para sa kanila na makilala siya. Binati rin ng ibang staff si Guning nang may paggalang. Nang marinig ang kanilang mga boses, sabay na naglakad si Jo Jenghong sa kanila. Maligayang pagdating, boss at Mr. Leng. Kumusta ang lahat? Tanong ni Guning. Malapit na itong matapos, sabi ni Jo Jenghong. Mangyaring tumingin sa paligid hanggat gusto mo, may kailangan akong pag-usapan kay Uncle Joe, sabi ni Guning sa kanyang mga kaibigan. Mga ad ng Pub Future. Oo naman, sabi ni Cao Wenshin, pagkatapos ay tumingin sa paligid sa jade na alahas sa pananabik. Gayunpaman, hindi interesado sina Leng Xiaoteng at Jinbei, kaya naglakad sila para maupo sa lounge, at ang manager ng tindahang ito ay naghain ng 2 tasa ng tsaa. Malaki rin ang lounge sa tindahan, at halos 10 metro kwadrado. Ang upo sa bawat metro kwadrado sa Fengshan Shopping Mall ay napakataas. Kaya ang upo ng isang tindahan na kasing laki ng lounge ay maaaring nagkakahalaga ng mahigit 10,000 yuan bawat buwan. Ginabayan ni Jo Jenghong si Guning na maglakad-lakad sa tindahan at sabay na nagulat sa kanyang trabaho. Ang seremonya ng pagbubukas ay magsisimula sa 10 AM bukas, at ang runway show ay gaganapin bandang 12 PM sa banquet hall sa Huangdeng Hotel. Tungkol sa mga liham ng imbitasyon, iniisip noon ni Jo Jenghong na mahirap ibigay ang lahat ng ito. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, maraming mahahalaga o sikat na tao ang humiling sa kanya para dito, kabilang ang maraming reporter, nang masangkot ang pamilya Tang. Lalabas sa runway show ang misteryosong Miss Gu, kaya maraming tao ang gustong makita siya, dahil sa lahat ng hindi kapani-paniwalang mga bagay na nagawa at naabot niya. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Guning at ang iba pa papunta kay Charm para tingnan ang mga gown. Sa paglalakad nila sa shopping mall, sila ang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao gaya ng dati. Wow! Ang gagwapo ng mga lalaki. Karamihan sa mga tao ay naaakit kay Leng Xiaoteng at Jinbei noong una. Talaga. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kagwapong lalaki na tulad nila. Karamihan sa mga mamimili ay mga babae, ngunit nakilala rin ng ilan si Guning. Tingnan mo. Siya ba si Goddess Gu? Ang isang batang babae na kasing edad ni Guning ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, kaya tinanong niya ang kanyang kaibigan. Mga ad ng Pub Future. Tumingin ang kanyang kaibigan, at sabay na kinilig. Siya si Goddess Gu. OMG, hindi ko ine-expect na makakaharap ko ang idol ko ngayon. Tingnan mo ang lalaking katabi niya. Sobrang gwapo niya. Kailangan ko silang kunin ng litrato. Pagkasabi niyan, inilabas ng ibang babae ang kanyang telepono at kumuha ng maraming larawan ni Guning. Si Guning at ang iba pa, syempre, ay narinig ang kanilang malakas na talakayan, ngunit sina Leng Xiaoteng at Jinbei ay hindi nag-react sa mga nanonood.
Si Cao Wenshin naman ay naaliw. Ang ibang mga tao sa paligid ay hindi nakarinig tungkol kay Goddess Gu, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na ang grupo nila ay tunay na maganda. Maaari bang maging mga bituin ang alinman sa kanila? Kung bida sila, bakit bigla silang sumulpot sa isang shopping mall na walang katulong o bodyguard? Alinmang paraan, ang ibang mga tao ay natulala rin sa kanilang mga hitsura, kaya sila ay kumuha din ng maraming larawan. Ang dalawang babae gayunpaman, ay itinuon ang buong atensyon nila kay Guning, at hindi napansin ang isang marmol sa lupa. Natapakan ito ng isa at nadulas ng paatras ng maikling panahon. Sa likod mismo ng batang babae ay isang malaking bonsai. Kung siya ay nahulog dito, siya ay kumatok sa kanyang ulo. Napakabigla na ang ibang babae sa tabi niya ay hindi nag-react para hilahin siya pabalik sa oras. Ang iba sa paligid nila ay nakatayo pa rin sa gulat. Nang makita iyon, tumakbo si Guning, at hinawakan ang palso ng batang babae nang malapit na siyang mahulog sa bonsai at hinayla siya pabalik. Muling ikinagulat ng lahat ang eksena. Makalipas ang ilang segundo, sa wakas ay nanambalik ang isipan ng mga tao. Ang ilan ay pumupuri kay Guning, at ang ilan ay pumalakpak pa. Ang nangyari ay nakunan din ng kanilang mga telepono. Ching-ching, okay ka lang ba? Sabay takbo ng kaibigan ng dalaga sa kanya. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Waye, nanginginig pa rin ang boses ng dalaga at namutla ang mukha. Pagkatapos ay tumingin siya kay Guning ng may labis na paghanga, at nagpasalamat sa kanya, maraming salamat, Goddess Gu. Goddess Gu, napakaganda mo. Ang isa pang batang babae ay tumingin din kay Guning ng may matinding paghanga. Ikinagalak ko. Mag-ingat ka, ngumiti si Guning, pagkatapos ay tumalikod na naglakad palayo. Gayunpaman, ang dalawang babae ay natigilan sa kanyang magandang ngiti. Nako, hindi, duda ako sa sexual orientation ko ngayon. Nine love lang yata ako sa ngiti ni Goddess Gu. Sabi ng isang babae. Ako rin. Sabi ng isa pang babae. Hindi pa masyadong nakakalayo si Guning at ang iba pa at narinig na naman nila ang usapan ng dalawang babae. Hindi alam ni Guning ang sasabihin. Nainas naman si Leng Xiaoteng, dahil hindi siya papayag na humanga o habulin ng iba ang kanyang kasintahan, kahit na mga babae. Pakiramdam ni Jinbei ay sobrang nakakatawa dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagselos ang kanyang amo dahil lang sa dalawang dalaga. Nagbiro si Cao Wenshin, Ningning, napaka-charming mo na kahit na ang mga babae ay nagdududa sa kanilang sexual na oryentasyon sa sandaling lumitaw ka. Nakangiti si Guning, ngunit sa wakas ay naunawaan niya ang damdamin ng isang sikat na bituin. Kahit na siya mismo ay hindi isang bituin, siya ay naging pinakamainit na paksa ng maraming beses tulad ng isang bituin. Ang video ay na-upload sa internet pagkatapos ng maikling panahon, at ito ay naghagis muli ng bomba sa hindi mabilang na mga gumagamit ng internet ng walang pag-aalinlangan. Ang isang tao sa spotlight ay maaaring atakihin, kaya maraming tao ang pamuna kay Guning kahit na ang karamihan ay sumusuporta. Magandang bagay na mailigtas ang buhay ng iba, ngunit kailangan bang i-post ito sa internet sa bawat oras? Iniisip ko kung publicity stunt ba ito. Hindi kailangan ni Goddess Gu ng publicity stunt. Hindi siya isang bituin, at ang video ay na-upload ng isang dumaan. Eksakto. Hindi kasalanan ni Goddess Gu. Haters, nagseselos lang ba kayo? Kapag may pamuna kay Guning, sasalakayin siya ng mga tapat na tagahanga ni Guning. Hindi mahalaga kung ito ay isang publicity stunt o hindi, sa palagay ko ay dapat na niyang ihinto ang pag-ubos ng ating atensyon. Huwag mo nang pansinin kung ayaw mo. Sang-ayon. Bagaman hindi siya isang bituin ngayon, maaari siyang magdebo anumang oras. Kung gusto ni Goddess Gu na maging bida, sa tingin ko qualified siya. Bilang karagdagan, hindi mo ba alam na si Goddess Gu ay mayroon ng mahigit 100 milyong yuan sa kayamanan? Hindi nagkukulang ng pera si Goddess Gu. Pagkatapos, nagsimulang talakayin ng maraming gumagamit ng internet ang Jade Beauty Jewelry.
Mga ad ng Pub Future. Narinig ko na ang Jade Beauty Jewelry ay magdaraos ng sweepstakes bukas, at ang premyo ay isang jade pendant na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 yuan. Sino ang sasama sa akin? Sasamahan kita. Ako rin. Hindi ko rin palalampasan ito. Ang Jade Beauty Jewelry ay talagang magsasagawa ng sweepstakes bukas sa seremonya ng pagbubukas nito, at magkakaroon ng 10 tao na maaaring manalo ng premyo ng Jade Pendant. Si Guning ay talagang isang mapagbigay na boss. Sa katunayan, lahat ito ay dahil ang mga piraso ng Jade na iyon ay hindi gaanong nagastos sa kanya. Kung isa siyang normal na negosyante ng alahas, halatang hindi siya papayag na magtakda ng premyo sa ganoong kataas na presyo. Ang Jade Pendant ay may presyong mahigit 100,000 yuan sa paningin ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi ito mas mataas kaysa sa isang bato para kay Guning. Gayunpaman, 10 tao lamang ang maaaring manalo ng premyo, na hindi madali. Bukod dito, ang sweepstakes ay bukas para sa lahat ng dumating, habang ang premyo ay napakamahal, kaya maraming tao ang gustong sumali dito. Marahil higit sa daan-daan o kahit libu-libong tao ang lalahok sa aktibidad. Maliban sa 10 malalaking premyo, mayroon ding 50 maliliit na premyo. Nadama ng ilang tao na hindi nakatira sa CTB na nakakahiyang hindi sila makalahok sa aktibidad, dahil malaki ang gastos at oras sa paglipad patungong CTB. Gayunpaman, may mga tao na nagpasya pa rin ang mga tagahanga nina Guning at Sutong Noo na sumali sa aktibidad, dahil parehong lalabas sa seremonya sina Sutong Noo at Guning. Si Sutong Noo ay isang bituin, kaya marami siyang tapat na tagahanga. Sa charm, maraming customer ang naakit sa ad. Dito, wala pang 50 set ng mga gown ang nasa tindahan ngayon, at bukod sa nabente na ni Charm ang higit sa kalahati ng mga gown nito sa loob lamang ng 3 araw. Ang iba naman sa mga gown sa tindahan, hindi ito pinili ng mga tao dahil hindi ito kasya, at nag-order sila ng mga customized na gown. Wow! Ang gagwapo ng mga lalaki! Nang makalapit si Guning at ang iba pa, napasigaw ang ilang babae sa labis na pagkagulat. Nang marinig iyon, biglang tumahimik ang tindahan, at napalingon ang lahat sa grupong kakapasok lang. Gayunpaman, halos lahat ay hindi pinansin sina Cao Wenxin at Guning, ngunit nakatuon kay Leng Xiaoteng at Jinbei. Ay ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Enyo Bureau Els1N. Mga ad ng Pub Future. Ang karamihan sa mga customer sa tindahan ay mga babae, at kakaunti lang ang mga lalaki, kaya sina Leng Xiaoteng at Jinbei ang naging focus nila. Wow! Ang gagwapo ng mga lalaki! Sino sila? Mga bituin ba sila? Hindi pwede. Hinding-hindi magpapakita rito ang mga kilalang tao. Tama, nakakahiya na hindi sila artista. Eksakto. Lahat ng babae ay hindi napigil ang magsalita tungkol sa kanila. Ang dahilan kung bakit nila naisip na maaaring maging mga bituin sina Leng Xiaoteng at Jinbei ay dahil ang industriya ng entertainment ay binubuo ng mga magagandang tao. Nasanay na sina Leng Xiaoteng at Jinbei, ngunit hindi nila ito nagustuhan, lalo na si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, nanatili silang tahimik. Gulat na bulalas ng mga babae nang makakita ng mga gwapong lalaki, pero nakaramdam din sila ng selos kung may mga magagandang babae sa tabi nila. Kaya, maraming babae ang tumingin kina Guning at Cao Wenxin nang may paninibugho. Sa pagharap doon, sina Guning at Cao Wenxin ay walang pakialam. Hay! Agad na naglakad si Yuzi papunta sa kanila na may malawak na ngiti, at medyo napahiya sa reaksyon ng mga customer. Dahil maraming customer sa tindahan, hindi alam ni Yuzi kung tatawagan niya si Guning na kanyang boss o hindi, kaya sumuko siya. Hay! Pumunta ako dito para tingnan. Inihanda mo na ba ang mga gown? Tanong ni Guning. Oo, syempre, sabi ni Yuzi. Pakibigay ang mga gown sa akin, at itatabi ko ang mga ito sa hotel, sabi ni Guning. Sa katunayan, binalak niyang maupo saglit sa tindahan, ngunit sumuko nang makitang napakaraming tao sa loob. Oo naman, mangyaring maghintay ng sandali, sabi ni Yuzi,
pagkatapos ay lumabas upang kumuha ng mga gown mula sa bodega. Bawat set ng gown ay maayos at hiwalay na nakaimpake, at 10 silang lahat. Hindi nagdalawang isip sina Leng Xiaoteng at Jinbei na bitbitin ang 10 kahon. Sanay naman silang mga sundalo, kaya isang pirasong cake lang iyon para sa kanila. Pagkatapos kunin ang mga gown, umalis si Guning at ang iba pa. Sino sila? Nang makaalis na sila, may nagtanong kay Yuzi. Ang babaeng kausap ko lang talaga ang boss ng Jade Beauty Jewelry and Charm, Miss Go, sabi ni Yuzi. Ano? Siya ang boss ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Nasaktan silang lahat na makita ang amo ni Jade Beauty Jewelry and Charm, ngunit nabigo silang makilala siya nang magpakita siya. Miss Yu, bakit hindi mo sinabi sa amin? May nagreklamo. Eksakto. Loyal fan ako ni Goddess Gu. Maraming babae ang nagsabi sa paligid ni Yuzi. Ngunit hindi alam ni Yuzi kung ano ang sasabihin, dahil ang mga babaeng iyon ay nagseselos lang sa pambihirang hitsura ni Guning. Umalis si Guning at ang iba pa papuntang Huangdeng Hotel nang lumabas sila ng shopping mall. Habang nasa daan, natanggap ni Jinbei ang tawag ni Xu Jinchen, ngunit nagmamaneho siya, kaya sinagot ito ni Leng Xiaoteng. Sinabi ni Leng Xiaoteng kay Xu Jinchen ang address, at si Xu Jinchen ang magdadrive doon. Pagkatapos, tinawagan ni Leng Xiaoming si Siming at sinabing magkita sila doon. Nang malapit na silang makarating sa hotel, tinawagan ni Guning sina Gao Yi at Qiao Ya, at sinabihan silang magkita sa hall. Sa sandaling pumasok sina Guning at ang iba pa, napansin nila nina Gao Yi at Qiao Ya at naglakad papunta sa kanya. Ikinagalak na makita ka, Miss Gu. Palaging tinatawag na nina Guning at Qiao Ya si Guning, Miss Gu, sa publiko. Pagkatapos ay binati nila si Leng Xiaoteng. Dahil si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning, kailangan nilang maging magalang. Para naman kay Cao Wenxin at Jinbei, hindi sila kilala, kaya tumanggo na lang sila. Sa sandaling nakilala ni Jinbei sina Gao Yi at Qiao Ya, naramdaman niyang hindi sila ordinaryong tao, ngunit sanay din sila tulad niya. Hindi niya akalain na sila ay mga sundalo, ngunit ang kanilang mga kamay ay tiyak na dumampi sa dugo ng tao. Hindi tuklasin ni Jinbei ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, ngunit wala pa rin siyang mahahanap. Pakibigay ang mga kahon sa kanila, sabi ni Guning kina Leng Xiaoteng at Jinbei. Mga ad ng pub future. Nang marinig iyon, umusad ng isang hakbang sina Gao Yi at Qiao Ya at kinuha ang mga kahon ng walang pagkaantala. Paano mo hahayaan ang isang babae na magdala ng mabigat na gamit? Si Cao Wenxin ay hindi nasisiyahan. Hindi niya napagtanto na si Qiao Ya ay hindi isang pangkaraniwang babae, ngunit naramdaman lang niya na medyo malamig si Qiao Ya. Anyway, si Qiao Ya ay isang babae, at ang dalawang malalaking lalaki ay walang laman ngayon. Nang marinig iyon, napahiya si Jinbei, at nauna siyang maglakad para kunin ang mga kahon, kung sakaling nag-iwan siya ng masamang impresyon kay Cao Wenxin. Ayos lang. Kakayanin niya ito, sabi ni Guning. Dahil sinabi ni Guning, hindi na iginiit ni Cao Wenxin. Sila ang mga subordinate ko, sina Gao Yi at Qiao Ya. Nagpakilala si Guning. Ito ang aking nakatatandang pinsan, si Cao Wenxin, at ito ang malapit sa kapatid ni Xiaoteng, si Jinbei. Kuya pinsan. Si Wenxin ang nakatatandang pinsan mo. Nagulat si Jinbei. Ang ina ni Cao Wenxin ay ipinanganak sa pamilyang Tang. Kung magpinsan sina Guning at Cao Wenxin, dapat ay miyembro rin ng pamilyang Tang si Guning. Gayunpaman, ang pangalan ng pamilya ni Guning ay hindi Tang. Ano? May mali ba dyan? Ibinuka ni Cao Wenxin ang kanyang bibig bago pa magawa ni Guning, at tila hindi nasisiyahan. Biological na pinsan? Tanong ni Jinbei. Siyempre, sabi ni Cao Wenxin na may pagmamalaki. Pagkatapos noon, naglakad si Guning sa reception, at ginabayan sila ng waiter papunta sa banquet hall. Nag-book sila ng 0.1 banquet hall, na 1,600 metro kwadrado, at ito ay naihanda ng mabuti. Habang sinusuri nila ang bulwagan,
dumating sina Siming at Qiu Yaksen. Hoy, Guning, mabuti para sa iyo. Ikaw na ngayon ang pambansang Diyosa, biro ni Siming, ngunit talagang hinangaan niya si Guning. Mga ad ng Pub Future. Mas sikat ka pa sa akin ngayon. Inggit na inggit ako sa iyo, pang-aasar ni Qiu Yaksen. Haha, sa palagay ko walang makakalaban sa aking alindog, biro din ni Guning. Iginagalang ko ang iyong alindog dahil napaibig ka ni Xiaoteng, sabi ni Siming. Ako rin. Sina Jinbei at Cao Wenxin ay sumang-ayon. Tumingin si Leng Xiaoteng kay Guning na puno ng pagmamahal sa kanya, at namula si Guning. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Guning. Ito ang tawag ni Sutong Noo. Sinabihan siya ni Guning na magkita sa hotel, kaya hindi nakipag-ugnayan si Sutong Noo kay Guning hanggang sa dumating siya. Sutong Noo pagkatapos ay naglakad papunta sa banquet hall. Ikinagalak na makita kang muli, Miss Gu. Magalang na binati ni na Sutong Noo at Lin Xiaoxia si Guning. Sinabihan sila ni Guning na huwag tawagan ang kanyang amo sa publiko. Hay, tumanggaw si Guning sa kanila. Pagkatapos noon, lumingon si Sutong Noo para batiin si Cao Wenxin. Kanina pa, Wenxin, bagamat hindi masyadong pamilyar sina Sutong Noo at Cao Wenxin, hindi rin sila estranghero. Tung Noo, talagang matagumpay ka na ngayon. Ngumiti at nagbiro si Cao Wenxin. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, at hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Sinabi ni Sutong Noo nang may katapatan. Kung hindi siya ipinakilala ni Cao Wenxin kay Guning, maaari pa rin siyang ma-shoutout sa entertainment industry ngayon. Hindi naman big deal. We're friends after all, nakangiting sabi ni Cao Wenxin. Pagkatapos, ipinakilala ni Guning si Leng Xiaoteng at Jinbei kay Sutong Noo. Nang makita sila ni Sutong Noo, natigilan din siya sa kanilang namumukod tanging hitsura. Sabay silang kumain pagkatapos suriin ang bulwagan. Nang bumalik sila sa lobby ng hotel, ginamit ni Guning ang kanyang black card para mag-book ng standard room para kina Sutong Noo at Lin Xiaoxia, at presidential suite para kay Gao Yi. Iniwan ni Guning ang mga gown kay Gao Yi at sinabihan siyang alagaan ang mga ito. Darating ang mga modelo ng 2 oras ng maaga bukas ng umaga, at kailangan nilang magkaroon ng rehearsal bago sila maglagay ng makeup at damit at maghintay para sa palabas. Si Guning ay magdadala ng jade na alahas bukas at maaaring magsuot ito ng mga modelo. Susundan ni Qiaoya si Guning pabalik sa Wafu Hills. Binalak ni Guning na dalhin si Guman para magsaya sa City B bukas, ngunit wala siyang gaanong oras para makasama si Guman, kaya si Qiaoya ang magiging bodyguard ni Guman. Bagamat wala pang nagawa si Feng Zukan para saktan si Guman, isa siyang banta. Si Feng Zukan ay lalabas bukas kung walang aksidenteng nangyari. Makikilala niya sina Guning at Guman kapag nagkita sila bukas. Kung gusto niyang saktan si Guman, mapipigilan siya ni Qiaoya. Bumalik din si Leng Xiaoteng sa Wafu Hills kasama si Guning. Dahil alam na ni Guman ang tungkol sa kanilang relasyon, hindi na niya kailangang itago pa. Para kay Jinbei, iminungkahi ni Guning na mag-book din ng kwarto para sa kanya, ngunit tinanggihan ito. Mas gusto ni Jinbei na manatili sa Jinlin Hotel kasama si Xu Jinchen. Mayroong higit sa isang Jinlin Hotel sa City B. Ang Jinlin Hotel at ang Huangdeng Hotel ay parehong 5-star hotel. Maliban sa kanila, ang Shengxi Hotel na kabilang sa Shengxi Group ay isa ring international 5-star hotel, at ang mga sangay nito ay nasa lahat ng malalaking lungsod sa bansang ito. Sa makatuwid, marami silang pagpipilian ng mga hotel, at hindi iginiit ni Guning. Pagkatapos noon, pumunta sina Gao Yi at Qiaoya sa kwarto dala ang mga gown. Makikilala nila ang iba mamaya. Ilang sandali pagkatapos nilang magtipon sa isang pribadong silid, dumating si Xu Jinchen. Nagreklamo siya na wala ni isa sa kanila ang nagsabi sa kanya na pupunta sila sa City B. Nang malaman niyang pumunta sila sa City B para dumalo sa opening ceremony ng jewelry branch ni Guning, mas nagalit siya, dahil walang nagpaalam sa kanya tungkol sa iyon man. Gayunpaman,
hindi siya naglakas loob na magreklamo tungkol kay Guning, dahil si Leng Xiaoteng ay nasa silid. Gayunpaman, nang pumasok sina Gao Yi at Qiao Ya sa loob, biglang tumayo si Xu Jinchen na may galit na mukha. Si Gao Yi at Qiao Ya ay parang baliw at agresibo din bigla. Nang magtama ang mga mata ng isa't isa na may puot at galit, medyo tensyonado ang kapaligiran sa silid. Ang iba ay nagulat lahat sa reaksyon ni Xu Jinchen, at napagtanto na kailangang may lumang sama ng loob sa pagitan nila. Si Qiu Yaxan, Su Tungnoo at Lin Xiaoxia ay medyo natakot, dahil sila ay mahihinang babae at natatakot na masaktan ito ay lalaban sila. Talagang magiging ligtas si Qiu Yaxan hanggat nandito si Siming. Mga ad ng Pub Future. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Xu Jinchen sa malamig na boses. None of your business, sabi ni Gao Yi. Dahil nabangga natin ang isa't isa, tapusin na natin ang nangyari noong nakaraan, sabi ni Xu Jinchen, na parang papatay ng tao. Oo naman, kailangan ko ring maghiganti. Parang lalaban din si Gao Yi. Wala akong pakialam kung anong sama ng loob mo sa isa't isa. Ngayon ay oras na ng hapunan, at hindi ako papayag na may mangyari pa rito, sabi ni Guning para matakpan sila. Oo, Miss Go, sabi ni Gao Yi, pagkatapos ay naglakad patungo sa mga bakanteng upuan kasama si Qiao Ya. Pareho silang susunod sa utos ni Guning sa anumang kondisyon. Nang marinig iyon, nagulat si Xu Jinchen. Guning, gumagana ba sila para sa iyo? Tanong niya na walang kasiguraduhan. Oo, sabi ni Guning. They work for me, so I have the right to know what happened, but not now. Enjoy muna tayo sa dinner. Kung nagtrabaho sila para kay Guning, nag-alinlangan si Xu Jinchen kung maghihiganti siya. Alam mo ba ang dati nilang trabaho? Tanong ni Xu Jinchen, kung sakaling niloko nila si Guning. Oo, sabi ni Guning. Dahil sinabi niya iyon, hindi na nagsalita pa si Xu Jinchen at umupo. Hindi nagtagal ay inilagay na ang mga pinggan sa mesa, ngunit nawalan ng gana sina Gao Yi, Qiao Ya at Xu Jinchen. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos ng hapunan, naunang umalis sina Su Tungnoo at Lin Xiaoxia, alam nilang hindi ito ang tamang oras para manatili rito. Nag-walkout din sina Cao Wenxin at Qiu Yaxan. Ang mga taong naiwan sa silid ay pawang miyembro ng magkabilang panig. Pagkatapos ay isiniwalat ni Xu Jinchen ang sama ng loob sa pagitan nila. 2 taon na ang nakararaan, kinailangan ni Xu Jinchen na gampanan ang isang gawain at hulihin ang isang pangkat ng trafficking ng mga labi ng kultura. Gayunpaman, target din ng Flying Eagle at Flying Bird ang iligal na koponan, kaya't nakipag-away sila sa isa't isa para tapusin ang sarili nilang mga gawain. Sa huli, wala sa kanila ang nanalo. Nasira ang mga cultural relic na iyon at nakatakas din ang pinuno ng illegal team. Si Xu Jinchen ay nasugatan dahil doon at nanatili sa ospital ng kalahating buwan. Nasaktan din niya si Flying Bird na si Qiao Ya, at si Qiao Ya ay nanatili rin sa ospital ng matagal. Sa makatuwid, sila ay nagtataglay ng matinding sama ng loob sa isa't isa. Sa mga nakaraang taon, sinubukan nilang hanapin ang isa't isa para maghiganti, ngunit nabigo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkita sila ngayon. Alam ko na ito ay isang lumang sama ng loob, ngunit ginawa ninyong lahat ang inyong trabaho noon. Sana ay matapos na ito ngayon, ngunit hindi ko rin ito pipigilan kung gusto mong makaganti, sabi ni Guning. Hindi niya tutulungan o pipigilan ang sino man sa kanila. Wala namang karapatan si Guning na magdesisyon para sa kanila. Gayunpaman, naniniwala siya na walang maidudulot na mabuti sa kanila kung mag-aaway sila sa isa't isa. Bukod pa rito, halos magkatulad din ang antas ng pagkakasugat nila noon, kaya hindi nahirapan para sa kanila na pakawalan ito. Ang Enya 00V Euro Elsa 1N ang nag-host ng premiere release ng chapter na ito. Pakikinggan ka namin, Miss Go, sabay na sabi ni Gao Yi at Qiao Ya. Bagamat tila ayaw sumuko ni Xu Jinchen, nagpasya siyang hayaan ito sa huli mula nang magtanong si Guning. Hindi rin siya handang gumawa ng gulo para kina Guning at Leng Xiaoteng.
Kung magkasalungat sina Guning at Leng Xiaoteng dahil sa kanya, makokonsensya siya. Fine, para sa kapakanan ni Guning, let bygones be bygones, sabi ni Xu Jinchen. Kahit na lahat sila ay sumang-ayon dito, hindi pa rin nila nagustuhan ang isa't isa. Dahil naayos na, umalis din sila maya-maya. Si Leng Xiaoteng ay nanatiling tahimik mula sa simula hanggang sa wakas, at hindi nakialam sa solusyon ni Guning. Magkasama silang pumunta sa parking lot. Si Leng Xiaoteng ay may kotse na inihanda para sa kanya ng kanyang mga nasasakupan, ngunit sina Jinbei at Xu Jinchen ay wala. Pagkatapos ay ibinigay ni Cao Wenxin ang susi ng kanyang sasakyan kay Jinbei. Kaya mo na akong i-drive. Pagkatapos noon, naghiwalay na sila. Inihatid sila ni Gao Yi sa underground parking lot, at hindi bumalik hanggang sa wala na sila. Nang huminto ang sasakyan sa labas ng pinto, naglabas si Leng Xiaoteng ng maraming regalo mula sa trunk, na ikinagulat ni Cao Wenxin at Guning. Bakit ka nagdala ng napakaraming regalo? Tanong ni Guning. Bago maipaliwanag ni Leng Xiaoteng, sinabi ni Cao Wenxin, well, ito ang unang pagkakataon na binisita niya ang kanyang magiging biyenan kaya, syempre, dapat siyang magdala ng ilang mga regalo. Tama si Cao Wenxin. Hindi magalang kung si Leng Xiaoteng ay hindi magdadala ng anumang mga regalo upang bisitahin ang kanyang magiging biyenan sa unang pagkakataon. Walang sino man ang maghahangad ng walang galang na lalaki. Nang marinig iyon, naunawaan ni Guning, ngunit napakaraming regalo ang dala ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, nakapaghanda na siya ng napakaraming regalo, kaya hindi na nagsalita pa si Guning. Dahil napakaraming regalo, hindi kayang dalhin ni Leng Xiaoteng ang lahat ng iyon ng mag-isa. Pagkatapos ay sinabihan ni Guning si Qiao Yan na tulungan siya. Si Guning ay hindi nagdala ng ilan, dahil hindi siya bisita. Sa bahay ng pamilyang Tang, si Tang Haifeng ay nasa study, at ang iba ay nag-uusap sa sala. Nang makarinig sila ng tunog ng sasakyan, alam nilang nakabalik na sina Guning at Cao Wenxin, kaya wala ni isa sa kanila ang lumabas para salubungin sila. Gayunpaman, nang lumitaw sa kanilang paningin ang isang gwapong binata na may napakaraming regalo sa kanyang mga kamay, lahat sila ay namangha. Kumusta, Xiaoteng, Qiao Ya? Agad na tumayo si Guman. Nang makitang napakaraming regalo ang dala nila, sinabi ni Guman, bakit ka nagdala ng napakaraming regalo? Hindi mo kailangang gawin iyon. Simula nang malaman ni Guman na si Leng Xiaoteng ay nobyo ni Guning, naging mas palakaibigan siya sa kanya. Naniniwala si Guning na si Leng Xiaoteng ay ang kanyang mister. Right, kaya miyembro siya ng kanilang pamilya, at natural na gusto ni Guman na tretuhin siya ng maayos. Nagagalak akong makita kitang muli. Magalang na binati siya ni Leng Xiaoteng. Ikinagagalak na makita ka, Ginang, sabi ni Qiao Ya. Mga ad ng pub future. Pumasok ka at maupo ka. Nakangiting sabi ni Jiang Lahue sa kanila. Naglakad sila sa sala mamaya, at inilapag ni Leng Xiaoteng ang mga regalo sa kalapit na mesa. Natutuwa akong makilala ka, Mr. Tang at Mrs. Tang, bati ni Leng Xiaoteng sa iba pang miyembro ng pamilya Tang. Ginawa niya ang lahat para maging mabait, ngunit hindi ito masyadong natural. Sa kabutihang palad, walang nakapansin nito. Ikinagagalak na makilala ka, Mr. Tang at Mrs. Tang, sabi ni Qiao Ya. Maupo ka, sabi ni Tang Yunfan. Pagkatapos nun, umupo na silang lahat. Pakiusap, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito si Qiao Ya na aking katulong. Unang ipinakilala ni Guning si Qiao Ya, pagkatapos ay bumaling kay Leng Xiaoteng. Alam niyang magugulat ito kapag nalaman nila ang tungkol sa relasyon nila ni Leng Xiaoteng. At ito ang aking kasintahan, si Leng Xiaoteng, dagdag ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa ENyo Euro LB1N. Ano? Boyfriend. Kasabay nito, naalala nila na sinabi sa kanila ni Tang Haifeng ang tungkol doon. Nagkaroon na ng kasintahan si Guning sa edad na 18. Sa katunayan,
naisip ng pamilyang Tang na ang 18 ay masyadong maaga para sa isang babae na makipag-date sa isang tao. Lalong hindi nasisiyahan si Tang Yunfan, dahil natagpuan niya lang ang kanyang biolohikal na anak, at ngayon ay kinuha siya ng isa pang lalaki. Kaya nga, si Tang Yunfan ay nagsuot ng maliit na ekspresyon, at tinitigan ng diretso si Leng Xiaoteng, na medyo nakaka-stress. Gayunpaman, hindi natakot si Leng Xiaoteng na salubungin ang mga mata ni Tang Yunfan, at nanatiling kalmado, na ikinagulat ni Tang Yunfan. Bagamat hindi siya nasisiyahan na may kasintahan na si Guning sa murang edad. Naisip niya na wala siyang karapatang panghimasukan ang personal na buhay nito dahil naging absent siyang ama sa loob ng maraming taon. Bilang karagdagan, alam niya na si Guning ay isang mature na babae, at ang kanyang kasintahan ay dapat na isang namumukod tangi at maaasahang lalaki din. Gayunpaman, kailangan pa ring malaman ni Tang Yunfan ang tungkol kay Leng Xiaoteng. Mga ad ng pub future. Saan ka ipinanganak? Tanong ni Tang Yunfan na may seryosong mukha. Ang kabisera, umupo ng tuwid si Leng Xiaoteng at sinagot ang tanong ng seryosong tingin. Ano ang iyong trabaho at titulo? Tanong muli ni Tang Yunfan. Isang sundalo. Major General, sabi ni Leng Xiaoteng. Ano? Nang marinig iyon, muling nabigla ang lahat, kabilang sina Tang Yunfan at Tang Yunhang na palaging kalmado. Isinilang ka ba sa pamilya Leng sa kabisera? Tanong ni Tang Yunfan, bagamat nasa kanya na ang sagot. Nakarinig lamang siya ng isang mayor na general sa kanyang unang bahagi ng 20s, at iyon ang pinakamatandang apo ng pamilya Leng sa kabisera. Bagamat kakaunti ang nakaalam nito, narinig ng lahat sa militar ang pangalan ni Leng Xiaoteng dahil sa kanyang mga maalamat na tagumpay. Malaki ang paghanga ni Cao Ruowa sa batang mayor na general na ito, at marami siyang sinabi sa kanyang pamilya tungkol sa kanya. Nagulat din si Qiao Ya, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha, dahil alam niyang hindi niya maaaring maging simple ang lalaking ito. Hindi alam ni Guman kung gaano kahalaga ang isang mayor na general sa militar, kaya hindi siya masyadong nagulat. At alam na ni Cao Wenxin, kaya nagawa niyang manatiling kalmado. Oo, sabi ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, naramdaman pa rin nila na medyo hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, dahil alam na nila ang background ng pamilya ni Leng Xiaoteng, hanggang sa hindi nila inaprubahan ang kanilang relasyon. Sa katunayan, walang pakialam ang pamilya Tang sa background ng pamilya, ngunit alam nila na maaasahan ang pamilya Leng. Bukod dito, lahat sila ay may magandang impresyon sa mga sundalo. Anong nangyari? Nang marinig ang ingay, lumabas si Tang Haifeng, at napansin si Guning sa unang tingin. Agad siyang napangiti, pagkatapos ay nagulat siya nang makita si Leng Xiaoteng. Hindi niya naalala ang kanyang apo ay may kasintahan na hanggang sa lumitaw si Leng Xiaoteng sa kanyang paningin, at siya ay may kaparehong pakiramdam bilang Tang Yunfan. Ikinagalak na makita ka, Master Tang. Tumayo ka agad si Leng Xiaoteng, at binati si Tang Haifeng ng may paggalang. Oh, ikinagalak kitang makita. Sabi ni Tang Haifeng. Ikinagalak na makilala ka, Master Tang. Tumayo rin si Qiao Ya. Lolo, katulong ko siya, Qiao Ya, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, tumanggo si Tang Haifeng bilang tugon. Hindi umupo sina Leng Xiaoteng at Qiao Ya hanggang sa maupo si Tang Haifeng sa sofa upang ipakita ang kanilang paggalang sa kanya. Pare, siya ang panganay na apo ng pamilya Leng, ang pinakabatang mayor na general sa kasaysayan, sabi ni Tang Yunfan. Ano? Nagulat din si Tang Haifeng. Apo ka ba ni Master Leng? Oo, Master Tang, sagot ni Leng Xiaoteng. No wonder akala ko parang pamilyar ka noong una kitang nakilala. Sabi ni Tang Haifeng. Nagkakilala sina Tang Haifeng at Master Leng noong bata pa sila, ngunit hindi sila close. Maraming beses na ring nakilala ni Tang Haifeng ang panganay na anak ni Master Leng, na siyang ama ni Leng Xiaoteng. Malapit na kahawig ni Leng Xiaoteng ang kanyang ama, kaya naisip ni Tang Haifeng na parang pamilyar siya noong una silang nagkita. Gayunpaman, matagal na iyon, at nawawalan na ng alaala si Tang Haifeng, kaya nabigo siyang makilala si Leng Xiaoteng sa unang tingin.
Dahil si Leng Xiaoteng ay anak ng kanyang kakilala, si Tang Haifeng ay naging mas mabait sa kanya, ngunit nanatili pa rin siyang alerto. Ano ang layunin mo sa relasyon ni Ningning? Makasama mo siya habang buhay. Bagamat hindi pa umabot sa edad ng pagpayag si Ningning, maaari tayong maging engaged bago iyon kung papayag ka, sinseridad na sabi ni Leng Xiaoteng. Sa katunayan, hindi na siya makapaghintay ng isang segundo para pakasalan si Guning. Hindi pwede. Agad na tumanggi si Tang Haifeng. Kung engaged ka na, magiging miyembro ng pamilya mo si Ningning. Si Ningning ay hindi pa sumasali sa aming pamilya, at siya ay 18 pa lang. Sa palagay ko ay maaari siyang manatili sa aming pamilya ng isa pang 10 taon. Ang 10 taon ay hindi mahaba. Nang marinig iyon, hindi alam ni Leng Xiaoteng kung ano ang sasabihin. 10 taon. Hindi siya makapaghintay ng ganoon katagal. Mga ad ng pub future. Maaaring manatili si Ningning sa pamilya Tang ayon sa gusto niya kahit na engaged na siya sa akin, sabi ni Leng Xiaoteng ilang sandali pa. Ayaw ni Leng Xiaoteng na manatili sa bahay ng pamilya Leng, kaya lilipat sila kahit kasal na sila. Hindi, iba ang pakiramdam kung engaged na si Ningning o hindi. Hindi pa rin nasisiyahan si Tang Haifeng. Hindi masyadong mapanghikayat si Leng Xiaoteng, at tahimik lang siyang tumingin kay Guning para humingi ng tulong. Gayunpaman, nagkunwari si Guning na hindi niya ito nakita. Bagamat ito ang kasal ni Guning, at walang sino man ang maaaring makagambala dito, ang mga miyembro ng pamilyang Tang ay nag-aatubili na makita siyang iniwan sila. Alam nila na matagal na silang wala sa buhay ni Guning, kaya wala silang karapatang magdesisyon para sa kanya. Nag-aalala rin si Tang Haifeng na maaaring magdulot ito ng anumang salungatan kung siya ay masyadong matigas, kaya siya ay naging malambot. Hindi madaling pakasalan ang apo ko, at kailangan naming makita ang iyong pagganap. Kung nasiyahan kami, maaari naming pag-usapan ito sa hinaharap, ngunit hinding-hindi kami magkakasundo kung maglakas loob kang saktan si Ningning. Nang marinig iyon, gamaan ang loob ni Leng Xiaoteng. Magtiwala ka sa akin. Pangako, pakikitunguhan ko si Ningning ng maayos. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, dahil ang mga plano ay hindi makakahabol sa mga pagbabago, ngunit kailangan pa rin nilang mamuhay. Sa makatuwid, hindi nila nakitang mali ang pangako ni Leng Xiaoteng. Sa sandaling ito, naging maluwag ang kapaligiran. Tinanong ni Guning kung kumusta na ang away sa kumpanya ng pamilya Tang, ngunit walang bago, kaya hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin ng kanilang mga kaaway. Naisip ni Tang Yunfan na malamang na hindi magandang ideya kung magpanggap pa rin siyang walang malay. At lahat ng iba ay sumang-ayon na bumalik siya sa trabaho sa kumpanya pagkatapos ng ilang araw kung wala pa ring ginagawa ang kanilang mga kaaway. Sa totoo lang, gustong kumilos ni Tang Weiyong, ngunit naghihintay siya ng tamang panahon. Sabay sa bahay ni Tang Weiyong. Sa pag-aaral sa ikalawang palapag, umupo si Tang Weiyong sa tabi ng mesa, at may isang binata na may payak na mukha na nakaupo sa tapat niya. Mga ad ng pub future. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Tang Weiyong. Oo, sabi ng lalaki. Malaki. Aalis ng bahay si Tang Haifeng bukas at maaari na tayong kumilos. Nagpa siya si Tang Weiyong nasaktan si Tang Haifeng sa pagkakataong ito. May iba pa ba, boss? Tanong ng lalaki. Bumili ng isang piraso ng jade na alahas na may simpleng disenyo sa Jade Beauty Jewelry Store bukas, at gumawa ng kopya nito, sabi ni Tang Weiyong. Yes, sir, sagot ng lalaki at umalis. Nang makalabas na ang lalaki, sinabihan ni Tang Weiyong si Tang Xinru na pumasok. Xinru, mayroon ka bang ideya kung paano lapitan si Guning? Tanong ni Tang Weiyong. Hindi niya alam kung magtatagumpay siya sa pananakit kay Tang Haifeng. Kahit na ito ay matagumpay, hindi niya maaaring pabayaan si Guning. Hanggat makakalapit si Tang Xinru kay Guning, makakahanap siya ng mga paraan upang makitungo kay Guning. Nabasa rin ni Tang Weiyong ang balita tungkol kay Guning, at kailangan niyang aminin na si Guning ay talagang kamangha-mangha, kaya siya ang magiging hadlang sa kanya kung hindi niya ito haharapin.
May nakilala akong lalaki na kaibigan ng kaibigan ni Guning, at dadalo sila sa opening ceremony at runway show ng Jade Beauty Jewelry bukas. Sasama ako sa kanila, para hindi mahirap lapitan si Guning, sabi ni Tang Xinru nang may kumpiyansa. Magaling. Nasiyahan si Tang Weiyong. Oh. Tinawagan ako ni Kuya kaninang hapon para sa 1,000,000 yuan. At sinabi niya sa akin na huwag sabihin sa iyo, ngunit wala akong 1,000,000 yuan, kaya kailangan kong sabihin sa iyo, sabi ni Tang Xinru na na-corner, at nag-obserba. Ang mukha ni Tang Weiyong kung sakaling siya ay magalit. Ano? 1,000,000 yuan. Talagang galit si Tang Weiyong. Binigyan ko lang siya ng 1,000,000 yuan sa pagdiriwang ng bagong taon. 1 buwan na lang. Bakit siya nang hihingi ulit ng pera? Bagamat 1,000,000 yuan ay wala sa kanyang paningin, hindi siya papayag na sayangin ng kanyang anak ang kanyang pera ng ganoon. Kailangan niya ang kanyang pera para sa kanyang karera, ngunit ang kanyang anak ay isang gastador. Sinabi ba niya sa iyo ang dahilan kung bakit kailangan niya ng maraming pera? Tanong ni Tang Weiyong sa malamig na boses. Sinabi niya na nakipagtalik siya sa isang babae at nahuli ng kasintahan ng babae, na isang junior leader sa mafia ng Bansaway, kaya dapat siyang magbayad ng 1,000,000 yuan, sabi ni Tang Xinru. Isang galit na Tang Weiyong ang hamampad sa mesa gamit ang kanyang kamay ng malakas na tunog. Kalokohan. Napabuntong hininga si Tang Xinru sa takot. Ngunit nakaramdam siya ng lubos na kasiyahan sa kanyang puso. Dahil lalo pang binaygo ng kanyang kuya ang kanilang ama, mas malamang na ang kinabukasan ng pamilyang Tang ay mahuhulog sa kanyang mga kamay. Hindi niya kasalanan. Siya ay nagdusa ng maraming mula noong siya ay isang maliit na babae, dahil ang kanilang pamilya ay pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Naging gastador ang kanyang kuya dahil sa ginawang spoiled sa kanya ng kanilang mga magulang, at ang kanilang ama ay walang pag-asa sa kanyang kuya dahil ito ay naging isang gastador. Basta ang kuya niya ay hindi na manggulo, pipiliin siya ng kanilang ama na maging solong tagapagmana kahit wala siyang alam sa negosyo. Gayunpaman, dahil siya ay isang babae, siya ay palaging hindi pinapansin, at namumuhay sa anino ng kanyang nakatatandang kapatid. Kaya naman, hinanggad niyang patunayan ang sarili at makuha ang pagmamahal at atensyon ni Tang Weiyong. Si Tang Xinji na biolohikal na nakatatandang kapatid ni Tang Xinru ay maraming beses nang humingi sa kanya ng pera. Binigyan niya ito ng pera kung hindi ito marami, para masira siya, ngunit hindi siya handang bigyan siya ng 1,000,000 yuan sa pagkakataong ito. Sa katunayan, kaya niya ito, ngunit nilayon niyang ipaalam kay Tang Weiyong kung gaano kahirap ang kanyang anak ngayon. Bagamat wala ng pag-asa si Tang Weiyong para kay Tang Xinji, kailangan ni Tang Xinru na bigyang diin iyon. Maglilipat ako ng 1,000,000 yuan sa card mo, at maibibigay mo ito sa kanya. Babalaan mo siyang huwag nang gumawa ng gulo, sabi ni Tang Weiyong. Oo naman, sabi ni Tang Xinru na may kalmadong mukha, ngunit naisip na ito ay katawa-tawa at medyo nasaktan. Naisip niya na ito ay katawa-tawa dahil ang babala ni Tang Weiyong ay walang kabuluhan. Mga ad ng pub future. Medyo nasaktan siya dahil handa pa rin si Tang Weiyong na bigyan si Tang Xinji ng 1,000,000 yuan para tulungan itong malutas ang problema. Habang wala siyang masyadong allowance at kailangan pang kumita ng pera para sa kanyang sarili. Alam niya na ang pagsang-ayon ni Tang Weiyong na ipamana niya ang mga ari-arian ng pamilya Tang ay isang bagay na mangyayari sa malayong hinaharap, at sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Sa pagkakataong iyon, naisip niya na isa lamang siyang kapaki-pakinabang na kasangkapan sa paningin ng kanyang ama. Siguro dahil marami na siyang napanood na drama, pero lagi niyang iniisip kung may love child ba si Tang Weiyong. Si Tang Weiyong ay hindi isang tapat na asawa sa kasal, at marami siyang ginang. Kung hindi, bakit hindi niya sinabihan si Tang Xinji na magpakasal sa isang babae at manganak ng isang lalaki para magmana ng kanyang negosyo? Mas pinahahalagahan ni Tang Weiyong ang mga lalaki kaysa mga babae. Payag ba talaga siyang hayaan ang kanyang anak na maging tagapagmana? Kung wala siyang mga kaibigan sa Bansaway para tulungan siyang bantayan si Tang Xinji, magtataka siya kung nagpapanggap lang si Tang Xinji na ignorante at magulo.
Naglipat si Tang Weiyong ng 1,000,000 yuan kay Tang Xinru at nag-walkout siya. Huwag ka nang manggulo. 1,000,000 yuan lang ang mayroon ako ngayon. Hindi na kita matutulungan sa susunod, tinawagan ni Tang Xinru si Tang Xinji at sinabi. Huwag mo na akong turuan ng leksyon. Gagawin ko lahat ng gusto ko. It's none of your business. Si Tang Xinji ay mayabang gaya ng dati. Hindi nagustuhan ni Tang Xinji ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit palagi siyang bumabeleng sa kanya para sa pera kapag nauubusan na siya nito, at tinalikuran siya sa sandaling makuha niya ang pera. Ang orihinal na hitsura ng kabanatang ito ay matatagpuan sa Any of Euro else 1N. Si Tang Xinru, malinaw naman, ay hindi matutugunan ang kanyang hindi makatwirang pangangailangan kung wala siyang sariling plano. Pagkalipas ng 5 minuto, nagring ang telepono ni Tang Xinru, at ito ay isang dayuhang numero. Hi, Goddess Erin, nakuha ko na ang pera, sabi ng isang lalaki sa telepono nang sagutin ito ni Tang Xinru. Erin ang English na pangalan ni Tang Xinru. Ang kanyang pamilya ay nanatili sa Bansaway ng mahigit 12 taon. Kalahating taon pa lang, natapos na niya ang kanyang pag-aaral at umuwi kasama ang kanyang ama para isagawa ang iskema na matagal na nilang pinaghandaan. Mga ad ng pub future. Natakot sila na baka magdulot ng gulo si Tang Xinji, kaya hindi nila siya pinayagang umuwi. Sa totoo lang, ayaw din ni Tang Xinji na umuwi, dahil namuhay siya ng marangya at masayang buhay sa Bansaway kasama ang kanyang mga kaibigan sa magandang panahon. Nang marinig iyon, ngumiti si Tang Xinru. Malaki. Mangyaring ilagay ang 1,000,000 yuan sa pondo. Walang problema, Diyosa Erin, at hinihintay ko ang iyong pagdating. Namimiss ko na ang pakiramdam na nagsisex tayo, kakulaitan ng lalaki. Hindi man lang nena si Tang Xinru bagkus ay ngumiti lang siya. Patawarin mo ako. Masyado akong naging abala kamakailan. Mabuti, sabi ng lalaki. Well, wish you all the best. Salamat, sabi ni Tang Xinru, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga mata na puno ng ambisyon. Ang lalaki ay tinawag na Boan. Siya ay isang junior leader sa mafia sa Country Y, at naging kaibigan, kasosyo sa negosyo, at kasintahan ni Tang Xinru. Ang kanilang negosyo ay droga, at si Tang Xinru ay kumita ng malaking pera mula rito. Bagamat siya ay isang drug trafficker, hindi siya gumamit ng droga sa kanyang sarili. Isa itong napakapeligrong negosyo, ngunit hindi mahigpit ang Bansaway tungkol dito. Ang dahilan kung bakit siya naging drug trafficker ay dahil hindi siya binigyan ng kanyang ama ng sapat na pera maliban sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman, tinalikuran niya ang kanyang dignidad at nakilala si Boan. Gayunpaman, hindi siya natutuwa na nasangkot siya sa ilegal na negosyong ito. Siyempre, walang alam si Tang Weiyong tungkol dito. Sinimulan lang niya itong bigyang pansin matapos siyang mawalan ng pag-asa para kay Tang Xinji. Noon pa man ay gustong saktan ni Feng Zukan si Guman, ngunit si Guman ay nanatili sa bahay ng pamilyang Tang buong araw, kaya wala siyang anumang pagkakataon. Nitong mga nakaraang araw, namuhay siya gaya ng dati. Mamimili siya sa mga kasintahan, at gumawa ng ilang mga nadambong na tawag. Sa sandaling ito, kumakain si Feng Zukan kasama si Wu Jini sa isang restaurant. Biglang narinig ni Wu Jini na binanggit ng mga tao ang seremonya ng pagbubukas ng Jade Beauty Jewelry. Kaya tinanong niya si Feng Zukan, Zukan, narinig ko na bukas ang Jade Beauty Jewelry ay magbubukas sa CTB. Isa itong high-end na brand ng alahas. Gusto mo bang tingnan? Jade Beauty alahas. Hindi ko pa ito narinig. Ito ba ay isang bagong tatak? Hindi ako interesado, sabi ni Feng Zukan na may halatang disdain. Ipinanganak siya sa pamilyang Feng, at gumamit lamang siya ng mga internasyonal na tatak. Kahit na ang Jade Beauty Jewelry ay nagbigay ng high-end na jade na alahas, wala itong gaanong katanyagan at hindi nito kayang pantayan ang kanyang mataas na katayuan sa lipunan. Ito ay bago, ngunit narinig ko na ang jade nito ay may mataas na kalidad.
Parehong nakasuot sina Zhang Lahua at Tang Yunrong ng jade na alahas mula sa Jade Beauty Jewelry nang dumalo sila sa party sa bahay ng pamilya Lei noong araw na iyon. Sabi ni Wu Jini. Talaga, nagulat si Feng Zukan na ang dalawang marangal na babaeng iyon ay magsusuot ng bagong tatak ng alahas. Oo. Kanina ka pa umalis nung araw na yon, pero nabalitaan ko na Jade Beauty Jewelry ang brand ng pamangkin nila. Iniisip ko kung ang pamangkin ni Zhang Lahua at Tang Yunrong ay anak ni Tang Yunfan. Kung gayon, magpapakita si Tang Yunfan sa seremonya ng pagbubukas nito, sabi ni Wu Jini. Si Wu Jini ay hindi isang madalas na gumagamit ng internet sa kanyang edad, kaya wala siyang alam tungkol sa mga balitang naging viral, kung hindi, malalaman niya kung sino ang amo. Nang marinig iyon, inis si Feng Zukan. Aalamin natin bukas. Siguradong naruroon din ang babae ni Tang Yunfan, at curious ako sa hitsura niya, sabi ni Feng Zukan sa malamig niyang boses. Kailangan niyang malaman ang lahat tungkol kay Guman hanggat maaari upang maisakatuparan ang kanyang plano. Hindi sila nagtagal at naghiwalay din. Nang makasakay si Feng Zukan sa kanyang sasakyan, tinawag siya ni Liu Zinqi. Sinabi niya kay Feng Zukan na makipagkita sa kanya sa apartment na pinuntahan nila noon. Mga ad ng Pub Future. Kagabi, nakipag one night stand si Feng Zukan sa isang binata, ngunit hindi niya ito na-enjoy, kaya nakipag-appointment siya kay Liu Zinqi ngayong gabi. Siyempre, masaya si Liu Zinqi na tumanggap ng imbitasyon ni Feng Zukan, at pumayag ng walang pag-aalinlangan. Umalis si Guning at ang iba pa matapos manatili sandali sa bahay ng pamilya Tang. Nakaupo sina Guning at Guman sa kotse ni Leng Xiaoteng, habang si Qiao Ya ang nagmaneho sa kotse ni Guning. Umupo din si Cao Wenshin sa kotse ni Guning. Kasabay nito, si Zhang Roikan ay bumalik sa kanyang bahay, at tila galit din. Sumimangot si Tang Qingyang, at naramdaman na mas malala pa ang kalagayan ni Zhang Roikan kaysa dati. Sa nakalipas na 2 araw, si Zhang Roikan ay nagsuot lamang ng isang absent na hitsura, ngunit siya ay tila labis na nasaktan ngayon. Dahil ba ang lahat kay Guning? Anong nangyari? Tanong ni Tang Qingyang na may pag-aalala. Biglang nahimatay ang lolo ko ngayon. Nagkaroon siya ng namuong dugo, sabi ni Zhang Roikan. Ano? Nagulat si Tang Qingyang. Naisip niya na si Zhang Roikan ay parang sobrang sama ng loob dahil kay Guning. Gayunpaman, si Master Zhang ay nasa panganib. Kamusta na ang lolo mo? Tanong niya ulit na may halong pag-aalala. Mabuti na siya ngayon, sabi ni Zhang Roikan. Oh, may isa pang bagay, dagdag ni Zhang Roikan. Ano? Naramdaman ni Tang Qingyang na labis na nasaktan si Zhang Roikan dahil sa ibang bagay. May boyfriend na si Guning, sabi ni Zhang Roikan. Kapos siya sa mga salita para ilarawan kung gaano siya kalungkot nang sabihin niya iyon. Well, nagulat si Tang Qingyang. Sa kanilang mga mata, si Guning ay napakabata pa. Bata pa si Guning, at malamang na hindi magtatagal ang relasyon. Maaari kang maghintay kung talagang gusto mo siya, sabi ni Tang Qingyang para aliwin ang kanyang malapit sa kaibigan. Mga ad ng Pub Future. Hindi, umiling si Zhang Roikan na may mapait na ngiti sa mukha. Ito ay karaniwang walang pag-asa. Ang boyfriend niya ay si Leng Xiaoteng, ang panganay na apo ng pamilya Leng. Ano? Natigilan si Tang Qingyang. Kahit na hindi niya kilala si Leng Xiaoteng, narinig niya ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong iyon, si Zhang Roikan ay halos hindi maihahambing kay Leng Xiaoteng sa kanilang pamilya. Papayag ba ang pamilya Leng? Ang gap sa pagitan nila. Nag-alinlangan si Tang Qingyang. Si Guning ay namumukod-tangi, ngunit siya ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya. Kung tutuusin, ang sinumang malaking mayaman o makapangyarihang pamilya ay humihiling ng maayos na pag-aasawa. Sobrang sinasang-ayunan siya ni Master Leng. Nagbiro lang si Master Shu na hahayaan niyang nakawin ni Shu Jinchen ang kasintahan ni Leng Xiaoteng, at parang galit na si Master Leng. Sabi ni Zhang Roikan. Isang hindi may kakaila na katotohanan na talagang pinahahalagahan ni Master Leng si Guning. Kung gayon, hindi alam ni Tang Qingyang kung ano pa ang sasabihin ngunit inaliw na lang ang kanyang malapit sa kaibigan. Dahan-dahan lang.
Ang oras ang magpapagaling sa lahat. Imposibleng magnakaw si Jiang Roycan ng isang tao mula sa pamilya Leng. Nakangiti si Jiang Roycan. Alam niyang kayang gamutin ng oras ang lahat, ngunit medyo nasasaktan pa rin siya. Nang dumating si Guning at ang iba pa sa Wafu Hills, nanatili si Leng Xiaoteng sa parehong silid, at naghanda si Guman ng isa pang silid para sa Qiaoya. Noong gabing iyon, si Leng Xiaoteng ay natulog na mag-isa sa kanyang silid, at hindi nang ahas na pumasok sa kwarto ni Guning, kung sakaling masira ang kanyang imahe sa mga mata ni Guman. Kinabukasan, hindi bumangon si Guning para tumakbo sa umaga. Gayunpaman, halos lahat sila ay bumangon bandang alas 7 ng umaga, maliban kay Leng Xiaoteng. Nauna nang bumangon si Leng Xiaoteng para maghanda ng almusal para sa kanila. Oh, Xiaoteng, maaga kang nagising para maghanda ng almusal. Nagulat si Guman, at medyo napahiya. Hindi angkop na hayaan ang isang bisita na magluto para sa kanila pa rin. Pamilya tayo. Hindi ito malaking bagay, sabi ni Leng Xiaoteng. Natigilan si Guman saglit, pagkatapos ay ngumiti. Bagamat masyado pang maaga para sabihing pamilya sila, maya-maya'y mangyayari ito. Bilang karagdagan, masaya si Guman na si Leng Xiaoteng ay handang gumising ng maaga upang maghanda ng almusal para sa kanila. Kaunti lang ang mga lalaking nagluluto ngayon. Sumama na rin sa kanilang almusal si Cao Wenxin, at sabay-sabay na umalis ang grupo nila pagkatapos noon. Gayunpaman, umalis si Cao Wenxin na mag-isa at sinabing kailangan niyang kunin ang kanyang mga kaibigan. Nang dumating si Guning at ang iba pa sa tindahan ng alahas. Halos alas 9 ng umaga, na isang oras ang layo mula sa seremonya ng pagbubukas, gayunpaman, maraming mga nanonood at mga reporter ang naghihintay na doon. Tingnan mo, si Miss Gu ba iyon? May excitement na tanong. Nang marinig iyon, sabay-sabay na napatingin ang iba. Oh, oo, siya si Goddess Gu. Matapos matiyak na ang babae ay si Guning, maraming tao ang natuwa at nagsimulang kumuha ng litrato sa kanya. Tumakbo ang mga reporter para interviewin din si Guning. Nang makita iyon, pinrotektahan ni Guning kasama ni Qiaoya si Guman sa kanilang likuran, kung sakaling matakot siya ng mga tao. Si Guman ay talagang bahagyang nagulat, ngunit hindi natakot. Miss Gu, pwede ba namin kayong ma-interview? Maraming mikropono ang naabot kay Guning at nagsimulang mag-flash ng mabilis ang mga kamera. Oo, pero hindi muna ngayon. Mangyaring magtipon sa bulwagan ng pagpupulong sa ilang sandali, at pupunta ako roon upang sagutin ang iyong mga tanong, ngumiti si Guning. Dahil sinabi niya iyon, hindi na nagpumilit ang mga reporter na iyon, at hinayaan si Guning na dumaan. Wow, ang ganda ni Goddess Gu. Mas maganda pa siya sa mga litrato niya. Eksakto. Napakaganda niya. Marami na siyang naabot sa murang edad. Kasabay nito, napansin ng maraming kabataang babae si Leng Xiaoteng sa tabi ni Guning. Mga ad ng Pub Future. Napakagwapo ng lalaking nasa tabi ni Miss Gu. Nagtataka ako kung siya ba ang nakatatandang kapatid o boyfriend ni Goddess Gu. Marahil ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, dahil si Goddess Gu ay 18 lamang. Anong problema sa edad niya? Hindi ko akalain na napakabata pa ng 18 para magka-boyfriend. Sa tingin ko boyfriend niya. Sinabi ni Guning kay Qiaoya na isama si Guman upang magpahinga sa tindahan, at si Leng Xiaoteng ay nanatili kasama ni Guning sa pintuan upang salubungin ang mga customer. Karamihan sa mga babae ay nakatuon sa kanya, ngunit hindi nakaramdam ng selos si Guning hanggat nanatili silang magalang na malayo sa kanya. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang dumating na may dalang mga bulaklak upang batiin si Guning. Magandang umaga, Miss Gu. Paumanhin, pumunta ako dito nang walang liham ng imbitasyon muli sa pagkakataong ito. Si Zhao Yufeng iyon. Hindi sinabi sa kanya ni Guning na magbubukas ang kanyang tindahan ngayon, ngunit dumating si Zhao Yufeng pagkatapos marinig ang balita. Sinundan siya ng sekretarya at driver ni Zhao Yufeng na may dalang dalawang malalaking bangkos ng bulaklak sa kanilang mga kamay. Ikinagagalak kitang makita, Chairman Zhao. Welcome.
Nauna nang naglakad si Guning, at nakipagkamay sa kanya. Ikinagalak kitang makita, Chairman Zhao. Ikinagalak kitang makita, Manager Zhou. Sina Zhou Zhenghong at Zhao Yufeng ay nagbati sa isa't isa. Si Zhao Yufeng ay hindi isang sikat na business figure, kaya ang iba ay hindi masyadong nagulat nang makita siya. Pagkatapos, dumating sina Xu Jinchen at Jinbei, na nagdulot ng panibagong ikot ng mga tandang. Kumusta, Guning? Sabay na sabi ni Xu Jinchen at Jinbei kay Guning. Hindi sila nagdala ng mga bulaklak, ngunit naghanda ng mga mamahaling regalo. Guning, kailangan mo ba kaming maging mga modelo? Biro ni Xu Jinchen. Salamat, pero hindi. Maupo ka muna sa loob. Ngumiti si Guning. Ayos lang. Pwede tayong tumayo dito, sabi ni Xu Jinchen. Ayaw niyang pumasok sa loob. Mga ad ng Pub Future. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina si Ming at Qiu Yoxen. Si Qiu Yoxen ay isang sikat na modelo. Ngunit hindi siya natakot na ilantad ang kanyang romantikong relasyon, dahil ang pagmamold ay libangan lamang niya, at ito ang naging batayan ng kanyang pagsisimula. Si Qiu Yoxen ay magbubukas ng isang entertainment company. Gustong-gusto niya ang pagmamodelo at industriya ng entertainment, kaya nagpa siya siyang maging boss mismo. Hindi ba siya ang sikat na modelo, si Qiu Yoxen? Oo. Boyfriend niya ba yung lalaki sa tabi niya? Malamang. Lamusong sa kailaliman ng Nove Euro LSN, kung saan naninirahan ang impormasyon. Nang makita iyon, sabay-sabay na tumakbo ang mga reporter. Pinoprotektahan ni si Ming si Qiu Yoxen sa sandaling tumakbo ang mga reporter sa kanila, ngunit hindi niya sila itinaboy. Pinipigilan niya lang na magkalapit sila. Naz-anay na rin ang mga reporter. Miss Qiu, pwede mo bang sabihin sa amin kung boyfriend mo ba ang lalaking ito? Oo siya ay. Walang pag-aalinlangan na umamin si Qiu Yoxen, na ikinagulat nila. Ang gwapo talaga ng boyfriend mo, at maganda kayong mag-asawa, pero hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang iyong career? Tanong ng isang reporter. Hindi naman, sabi ni Qiu Yoxen. Miss Qiu, kaibigan ka ba ng boss ng Jade Beauty Jewelry? Tanong ulit ng isa pang reporter. Oo. Binigyan silang muli ni Qiu Yoxen ng simpleng sagot pagkatapos ay sinabi, salamat, sa lahat, hayaan mo kaming dumaan. Nang marinig iyon, lumayo ang mga reporter. Nagdala rin ng mga regalo sina si Ming at Qiu Yoxen. Si Qiu Yoxen ay isa sa mga modelo ngayon, kaya sinabihan siya ni Guning na magpahinga sa loob. Pagkatapos noon, dumating si Cao Wenxin kasama ang isang grupo ng kanyang mga kaibigan na nakilala ni Guning noon. Gao Chengyan, An Ran, Jiang Zesheng, Zhu Yuanzhen at Tong Jiayao, na laging naglalayong nakawin si Leng Xiaoteng. Narinig nila ang ginawa ni Guning ilang araw na ang nakalipas, at lahat sila ay namangha. Maging si Tong Jiayao ay nagsimulang mag-alinlangan kung kaya niyang manalo laban kay Guning sa pakikipaglaban para sa pag-ibig. Sa totoo lang, may mahigit 100 bilyong yuan ang pamilyang Tong, na halos hindi maihahambing kay Jade Beauty Jewelry, at siya ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang pamilya. Iniisip niya noon na siya ay isang bihirang, malakas na babae. Si Leng Xiaoteng at siya ay magiging isang perpektong tugma. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na wala na siyang hihigit pa kay Guning maliban sa kanyang pamilya at kayamanan matapos marinig ang tungkol sa mga nagawa ni Guning. Namana niya ang kanyang pamilya at kayamanan mula sa kanyang pamilya, ngunit nakuha ni Guning ang lahat sa kanyang sarili, na malinaw na nagpapakita kung sino ang may higit na kakayahan. Bilang karagdagan, napanatili din ni Guning ang isang magandang relasyon sa Tsinghua Group. Bagamat hindi ibig sabihin na may koneksyon siya sa Qinggang, nakakagulat na ito. Sa makatuwid, nag-alinlangan si Tong Jiayao kung dapat niyang habulin si Leng Xiaoteng. Narito ako, sinabi ni Cao Wenxin kay Guning nang dumating siya. Nang makita ni Jinbei na dumating si Cao Wenxin at ang kanyang mga kaibigan kasama ang 3 lalaki at 3 babae, hindi siya nasisiyahan. Alam niyang magkaibigan lang sila, pero maniniwala ang iba na 3 silang mag-asawa. Gayunpaman, kahit na siya ay hindi nasisiyahan, siya ay nanatiling kalmado sa ibabaw.
Miss Gu, binabati kita. Naglakad sila papunta kay Guning at pinadalhan siya ng mga bulaklak kasama ng mga regalo. Maraming salamat, ngumiti si Guning. Miss Gu, hindi ko akalain na ang galing mo pala. Akala ko isa ka lang normal na senior high school student. Sabi ni Gao Chengdian. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Tile. Eksakto. Akala ko noon, bihira lang ako, matagumpay na businesswoman sa harap nila, at nagpakita pa ako. Ngayon ay medyo nahihiya ako matapos marinig ang narating ni Miss Gu, nakangiting sabi nitong Jayaw. Napakabait niya kay Guning ngayon. Siguro dahil sumuko na siya. Haha, maaari mo na yata kaming tigilan mula ngayon. Biro ni Zuyu Anzan. Maraming beses na siyang pinunan nitong Jayaw dahil hindi naman siya ambisyoso. Mga ad ng pub future. Si Tong Jayaw ay nagbitiw ng ngiti sa katahimikan. Pakitingin sa paligid kung gusto mo. Natatakot akong maging abala ako buong araw, sabi ni Guning. Ayos lang. Hindi mo na kami kailangang alagaan. Wala sa kanila ang takutol. Marami pang ibang tao ang dumating para batiin din si Guning. Karamihan sa kanila ay may dalang regalo o pulang sobra. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang mga kinatawan ng Shengshi Group. Sa sandaling lumitaw sila, nagdulot ito ng isang sensasyon, dahil ang Shengshi Group ay isang kilalang nangingibabaw na grupo ng negosyo. Sa pagtataka ng lahat, nagkaroon ng koneksyon ang Jade Beauty Jewelry sa Shengshi Group. Jesus! Maging ang Shengshi Group ay dumalo sa opening ceremony na ito. Si Miss Gu ay tiyak na isang napaka-impluwensyang figure. Siya ay. Marami akong nabasang nakakagulat na balita tungkol sa Jade Beauty Jewelry sa internet. Sabihin mo sa amin, maraming tao ang na-curious tungkol dito. Ang punong tindahan ng Jade Beauty Jewelry ay nasa CTG. At halos kalahati ng mataas na lipunan sa CTG ay dumalo sa seremonya ng pagbubukas nito. Kabilang ang mga matataas na opisyal ng militar, mga miyembro ng napakayamang pamilya at maging ang senior management ng Tsinghua Group. Wow! Nang marinig iyon, namangha ang lahat. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Shengshi Group. Jesus, Ningning, may relasyon ka ba sa Shengshi Group? Si Cao Wenshin ay namangha. Sinabi ni Guning na may makahulugang ngiti, oo, pamilyar ako sa chairman nito. Mga ad ng pub future. Napaka-unbelievable mo. Paano mo nagagawang malaman ang napakaraming mahahalagang tao? Hindi makapaniwala si Cao Wenshin. Sina Xu Jinchen at Zin Bei ay nagbigay kay Cao Wenshin ng isang karanasang sulyap. Sa katunayan, nakatayo sa tabi niya ang chairman ng Shengshi Group. Gayunpaman, hindi nila ito masabi ng malakas, dahil kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Huminga ng malalim si Tong Jayaw. Sa kanyang pagkamangha, pamilyar pa si Guning sa chairman ng Shengshi Group. Siya ngayon ay ganap na sumuko sa pagnanakaw ng kasintahan ni Guning. Maya-maya ay dumating ang mga kinatawan ng Jinlin Group, na muling ikinagulat ng mga tao. Ningning, pamilyar ka rin ba sa chairman ng Jinlin Group? Nagtatakang tanong ni Cao Wenshin. Hindi talaga, ngunit isang direktor nito, sabi ni Guning. Si Xu Jinchen ay isang direktor ng Jinlin Group. Bagamat hindi siya ang tagapagmana nito, mayroon din siyang mahalagang posisyon dito. Kapos na sa salita si Cao Wenshin ngayon. Si Tong Jayaw ay lubos na natigilan. Sa sandaling ito, tahimik na dumating sina Feng Zukan at Wu Jinyi sa lokasyon ng kaganapan. Nang makita niya si Guning sa pintuan, natitiyak niyang pag-aari ni Guning ang tindahan ng alahas na ito. Agad na nagalit si Feng Zukan. Nilinggan niya si Guning, ngunit wala siyang nakitang katanghaliang gulang na mga babae, kaya naisip niya na nasa tindahan ang ina ni Guning. Hindi sila dumating para batiin si Guning, kaya hindi pa sila makalakad sa loob, ngunit naghihintay sa labas. Bago pa mabawi ang lahat ng kanilang isipan mula sa matinding pagkabigla, nagsama-sama ang mga kinatawan ng Tangwang Group at Leizen Group. Nasa panaginip ba sila? Kinatawan ba talaga ang mga taong iyon ng Shengshi Group, Jinlin Group, Tangwang Group at Leizen Group?
Ang 4 na pangkat ng negosyo sa itaas ay lahat ng nangingibabaw na negosyo sa bansang ito. Maliban sa Lazen Group, ang iba pang 3 grupo ay mahigit 100 bilyong yuan sa mga asset. Paano dumating ang mga international business group na iyon para dumalo sa opening ceremony ng isang jewelry store? Ang Jade Beauty Jewelry ay walang bago ang mga nangingibabaw na grupo ng negosyo. Sa makatuwid, walang makapaniwala sa kanyang mga mata. Totoo ba ang mga internasyonal na grupo ng negosyo ay dumalo sa seremonya ng pagbubukas ng Jade Beauty Jewelry? May nagtataka sa karamihan. Sumang-ayon ang isa pang tao. Hindi rin ako makapaniwala.